So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at magbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Actually, natatawa talaga ako na itong isang masugid na tagapagsunod ni Pastor Apollo Musikibuloy, which is itong si Attorney Panelo, ay nagsalita po sa issue ni Pastor Apollo Musikibuloy. At proud na proud po siya sa ginawa ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi niya po pinirmahan itong request na subpoena ni Senator Risa Hontiveros laban dito kay Pastor Apollo Musikibuloy. Proud na proud po siya, guys. Ako nga po ay nagtataka sa kabilang banda. Kasi hindi ko lubos maisip na friends na ulit pala sila. Itong SMNI at itong si Senate President. Imagine guys dati, kung hindi man kada araw, siguro sa isang linggo nakakadalawang banat yan sila. Basta binabanatan ng SMNI itong si Senate President. Kaya nga po, ako ay nagtaka na bakit tila baga, parang okay na ulit sila. Eh itong si Senate President, binabalatan ninyo. Tapos ngayon, nagbati-bati lang kayo nang dahil nga sa issue ng subpoena. Diba guys, nakakatawa. O, bati na naman sila ni Senate President. Kasi hindi pinirmahan daw ni Senate President itong subpoena. Which is, hindi naman po pinirmahan talaga ni Senate President itong subpoena. Pero, kahit hindi niya po pinirmahan, meron naman po siyang statement na pipirmahan niya once na nakabalik siya dito sa sa Manila. Ngayon guys, sa kanyang video, sabi ni Panelo na ang ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros is character assassination. Sa madaling sabi, nagkikreate po itong si Senator Risa Hontiveros ng black propaganda. Sa tingin nyo guys, propaganda yung mga nangyari sa biktima. Siguro naman merong kapatid, nanay, anak na babae. Itong si attorney. Diba? Hanggat hindi mo pa na-experience, hindi ka makakapag-react. Hanggat hindi mo pa na-experience, hindi mo alam yung pain nila. Si Senator Risa Hontiveros, babae. Alam niya yung pain ng isang babae. Kasi babae siya. Diba? Kahit nga din ako. Kaya nga, I am a pro-justice and pro-life. Tingnan nyo tong video ni ni Sal Panelo. Black propaganda daw. May black propaganda bang wanted sa FBI? Panoodin natin. Itong si Senate President Zubiri, palagi natin itong nababanatan dito. But this time, kung totoo man itong sinasabi ng isang senadora dyan, si Hontiveros, na parang pinipigilan daw ni Senate President Zubiri yung pag-issue ng subpoena kay Pastor Apollo Musikibuloy. This time, pupurihin ko siya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, ito pong investigasyon na ginagawa ng senadora, obviously, ito'y propaganda laban kay Pastor Apollo Musikibuloy. Sapagkat una, ano bang kinalaman ni Pastor? Hindi naman siya miyembro ng SMNI. Hindi siya opisyal. Hindi daw opisyal. Shareholder. Anong basis for calling him to attend the Senate hearing? Wala. Pagkatapos pinasok pa nila yung mga testigo laban sa kanya, mga sex offenses, di umano, o ano-anong mga akusasyon na alam naman itong senadora ito na na-dismiss na yung iba dyan. Obviously, paninira lang. Kaya yung pong subpoena na hindi pinipirma ni Senate President Zubiri, siguro, pinag-aralan niya, mukha namang mali. Hindi ko malaman kung anong agenda talaga nitong babae ito. Alam niyo po ba kung bakit pinagpipilitan niya yung subpoena na ilabas? Kasi, alam niya, hindi darating si Pastor. Magiging batay niya para ipa-arrest siya sa citing contempt. Hindi naman talagang pakay niya. In fact, pag ikaw nagbayag yan at sumumpa ka, pwede yung kasuhan sa mga kasinungalingan. Okay. Ano yung sabi niya?
Ano yung naging batayan niya para idawit itong si Pastor Apollo Musikibuloy? Hindi naman daw to miyembro ng SMNI. Okay. Ano pala yung dinidinig doon sa NTC? 'Di ba? Sa franchise renewal. Ano pala yung dinidinig doon? May issue nga ito sa paglipat ng ownership, 'di ba? Nakakaloka ang lolo nyo. Tapos ano pa yung sabi niya, yung nilagyan lang daw nila ng issue, yung mga sex offense, mga ganyan-ganyan. Hindi po yun nilagay na issue kasi mayroon pong nagreklamo mismo sa ahensya ni Senator Risa Ontiveros. Hindi naman yan magsasalita dyan kung walang nagreklamo. Nakakaloka. Kung walang kasalanan, bakit lumipad ng China kung totoo man na nasa China? You know, flight is guilt. Tingnan nyo si Tebis, si Bantag, ngayon si Kibbs. Diba? Flight is guilt. Kung totoong walang kasalanan, harapin niya ang mga aligasyon sa kanya ukol dito sa issue. Sex offender kuno siya, ng rape, sex trafficking, yung kasama yung bata, human rights violator. Kung wala siyang kasalanan, harapin niya. Diba? Bakit mo naman alam mo itong si Senate President Juan Miguel Zubiri, although medyo tagilid to sa akin ngayon, pero may part pa din si Senator Mig Zubiri na sinabi niya na pipirma siya. So wait ka lang, oo. Siguro guys, pag pinirmahan ni Senate President Miguel Zubiri itong subpoena, baka magkaaway na naman sila ng SMNI. Nakakatawa nga Pagpabor sa kanila, tuwang-tuwa sila. Diba? At saka guys, lilinawin ko hindi po black propaganda ang ginagawa ni Senator Risa Ontiveros. Nakita nyo tong picture na to. Yan. Wanted by FBI. May issue na nga doon sa sa Federal Bureau of Investigation. May issue na sa FBI. May issue yung KOJC, Kingdom of Jesus Christ. Nakakaloka ang lolo nyo. Pinagtatanggol mo pa? Hindi ka ba naman tarantado? Diba? Well, malamang pagtatanggol niya talaga yan. Si Kibbs ang nagpapasweldo sa kanila Diba? Tingnan mo, si Jason sa 1 million per month. Si Badoy at si Celis, 100,000 per month. Nagpapakalap lang ng fake news. Ang laki ng kinikita. Ay, nako. Sabi, kaloka, propaganda. Guys, hindi po propaganda ang ginagawa ni Senator Risa Ontiveros, kundi seeking the justice para sa mga taong nabiktima, para sa mga taong, sumisigaw ng hustisya. Kasi nga, no one is above the law. Kung walang kasalanan, bakit hindi niya harapin ang Senate hearing ngayong Lunes? Diba? Tapos ngayon yung mga biktima hinaharas, pinagbabantaan, kinikasing. See? Guilty yarn. Anyway, yun lamang guys at it's me again, si Mima Alicia, yung nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.